Magandang araw sa inyo lahat. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang buhay ni Poncio Pilato, ang Romanong gobernador na nag-utos ng pagpapako kay Jesus sa krus. Ano nga ba ang nangyari sa kanya matapos ang kontrobersyal na desisyon na ito? Samahan ninyo kami at tuklasin ang mga pangyayari sa buhay ni Poncio Pilato. Pagkatapos ng makasaysayang araw na iyon, tara, simulan na natin. Si Poncio Pilato ay naging gobernador ng Romanong probinsya ng Judea mula AD 26 hanggang AD 36. Bilang gobernador, siya ay may responsibilidad sa pagpapanatili ng kaayusan at pagtiyak ng katapatan ng mga Hudyo sa Imperyong Romano. Kilala siya sa kanyang matigas na pamumuno at minsan ay marahas na pamamaraan sa pagharap sa mga pag-aalsa at kaguluhan. Ang desisyon ni Poncio Pilato na ipako si Jesus sa krus sa isang kontrobersyal na hakbang na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Sa kabila ng kanyang mga alinlangan, hinugasan niya ang kanyang kamay bilang simbolo ng kanyang pag-alis sa pananagutan sa dugo ni Jesus. Matapos ang pagkapako kay Jesus, nagpatuloy si Pilato sa kanyang tungkulin bilang gobernador ng Judea. Ngunit hindi nagtagal, naharap siya sa mas maraming problema. Ayon sa ilang mga tala, nagkaroon ng mga reklamo laban sa kanyang pamumuno mula sa mga Hudyo at mga Samaritano. Ang mga tensyon sa pagitan ng mga lokal na populasyon at ng pamahalaang Romano ay patuloy na lumala. Noong AD 36, matapos ang isang insidente kung saan pinigilan ni Pilato ang isang pag-aalsa ng mga Samaritano sa bundok ng Jerusalem, siya ay ipinatawag pabalik sa Roma upang humarap sa mga akusasyon ng kulupitan at maling pamamahala. Ang kanyang pagkapatalsik ay iniutos ni Lucius Vitellius, ang gobernador ng Syria na may autoridad sa mga probinsya sa silangan. Pinaniniwala ang si Pilato ay umalis sa Judea na hindi na makakabalik pa. Ang eksaktong kapalaran ni Pilato pagkatapos niyang bumalik sa Roma ay nananatiling isang palaisipan. May mga tala na nagsasabing siya ay nilitis at napatunayang nagkasala sa mga akusasyon laban sa kanya. Ayon sa mga ilang mga ulat, siya ay pinarusahan ng kamatayan o pinilit magpakamatay. Subalit, ang mga detalyeng ito ay hindi tiyak at nanatilig bukas sa iba't ibang interpretasyon. Sa paglipas ng mga siglo, si Poncio Pilato ay naging isang simbolo ng kaduwagan at kawalang katarungan. Ang kanyang papel sa pagkamatay ni Jesus ay nagbibigay ng malalim na pagninilay sa mga pananagutan ng mga nasa kapangyarihan. Sa ilang mga tradisyon ng Kristyanismo, siya ay tinuring na isang trahedyang tauhan na nadala ng kanyang mga sariling takot at pangangailangan na mapanatili ang kapangyarihan. At dyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Poncio Pilato at ang kanyang buhay matapos ipako si Jesus sa krus. Ang kanyang karanasan ay isang mahalagang aral sa kung paano ang mga desisyon ng mga pinuno ay maaaring magkaroon ng malalim at pangmatagalang epekto. Sana ay nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.